Blessed day po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo na short story ngayong araw na ito ay may pinamagatang tibay ng pananampalataya sa kabila ng dilim. So, ang maiksing kwento po na ito ay tungkol sa isang taong nag-aagaw sa gitna ng dilim at liwanag ang buhay habang nananampalataya. Basahin ko po Habang ako ay nasa kadiliman ng aking buhay noon, naisama ako ng isang kaibigan sa kanilang simbahan. Sa panahong ako ay naghahanap ng lunas sa aking madilim na pinagdadaanan, nakakita ako ng liwanag. Tinatanong ko ang aking sarili kung karapat-dapat ba ako sa lugar na iyon habang bitbit ko pa din at hindi maiwanan ang aking mga kasalanan. Ako'y gulong-gulo na tila ba nakakaramdam ng paghahati ng aking kalooban kung ito ba ay tama o mali at kung ako ba ay magbabago o hindi. Inilaban ko ang pakiramdam na iyon at nanampalataya sa matagal ding panahon. Paulit-ulit na pagkakadapa at pagbangon ang dinanas ko dahil sa katigasan ng aking ulo at hindi pagsuko ng buo. Napagod ako, kaya tinanggap ko na lamang na ganun na lang ang aking kalagayan. Kalahati sa liwanag at kalahati sa dilim. Pinilit kong labasan ng kadiliman na kahit papilit akong hinahatak nito ng pabalik-balik ay hinahanap ko pa din ang labasan patungo sa liwanag. Patuloy ang aking pananampalataya at pananalig sa Diyos hanggang sa napagtagumpayan ko ang laban. Nalaman ko na ang tanging paraan upang makalabas ng tuluyan sa kadiliman ay ang pananatili sa liwanag at hindi na muling paglingon pa sa dilim. Ang sabi ni Jesus sa akin mula sa Juan, naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Thank you po sa pakikinig nyo at pag-support sa akin and asking po for prayer. Please pray for me po kasi yung mga susunod po na mga i-share ko is medyo personal. So, ayun po, wala naman po tayong magagawa dahil pag sinabi ng Lord, kailangang sumunod. So, ayun po, kahit po mahirap, laban lang. So, kagaya nga po nung short story ko na na-share ko today, no? Wag po tayong sumuko kahit na mahirap at patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi siya lang din naman po talaga ang makakatulong sa atin. Kung isa po kayo sa mga tao na dumadaan din sa kadiliman ngayon o nasa kadiliman ng buhay, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Lumapit lang kayo sa Panginoon at hanapin niyo siya. Makakalabas po kayo dyan.